is a week pa nga na nagpupulong yung iba't ibang mga task force na atin itong binuo. Dahil nga ang conservative estimate o approximation 1 million na tao ang darating. So unang-una challenge dyan, traffic, parking, at of course security, at syempre yung health responders. Dahil nga mainit po ang forecast po kasi ay talagang in fact dineklara na nandito na ang summer, wala, tapos na po ang amihan, at ito na nga mainit na ho yung panahon. At inaasahan natin, lalo na po yung actual na araw ng April 22 ay isa pong mainit na araw, at mag-uumpisa ang seremonya ng 9 in the morning at matatapos po yan a little close to 12 noon. Kaya nga just imagine ngayon ang init na, kaya nga doon po sa magtutubo po sa at mag-a-attend ng Centennial Coronation, ipaghanda po natin ang ating mga katawan. We should be physically ready. Yung ating mga vulnerable sector like ating mga matatanda o yung mga sobrang bata naman na medyo mahirapan, hindi discourage na po namin na hindi na lang po sumabay doon sa karamihan ng tao. Dahil maliban dyan, naka-live naman po ito sa ating mga Facebook, pati yung Facebook ng simbahan. At balita naman nila-live din sa isang TV channel, ang mga kaganapan po sa Centennial Coronation. 9 in the morning ang umpisa at matatapos nga yung ceremony lang ng coronation at a little less than to 12 noon, shortly before 12 noon. Pero hindi po magtatapos doon, magkakaroon lang ng break at magre-regroup na naman for preparation ng isang high mass ng 4 in the afternoon. Tapos magkakaroon po ng procession, ang grand procession ng Our Lady of Manaoag with her new crown na ibinagay po ng umaga. So, every time, based on experience po namin, pag lumalabas po ang image ng Our Lady of Manaoag, the original image, talaga ramdam natin ang dami ng taong devotees na dumarating. Marami pong magtutungo dito, maraming mag-volunteer. In fact, pati yung as far as Southern Tagalog, may isang regular na dinadala dito yung kanilang mga malilit na batang sumasayaw in front of Mama Mary, sumasama sila sa procession. So, with this time, dahil nga Centennial Coronation, nakapuluhan talaga, baka yung galaw po ng ating procession ay talagang mabagal dahil po sa dami ng tao. We will be extending invitation, of course, by protocol, starting from our good President, BBM, meron na ipabot na rin po ang ating imbitasyon sa ating DCI Presidente, at sa lahat po ng ating mga nakakasama at mga stakeholders din ng Basilica, the senators na mga gagawin po dito, of course the provincial officials, our congressmen, of course all the mayors ng Pangasinan ay kukumbinahin po namin para po makidalo. Siyempre pag inimbita mo yan, times 2, times 3 na po kaagad, kaya nga sabi nga po sa mga pari lang, manasa 300 plus na yung ating mga obispo around 60 daw. So, we expect na talaga nito po'y napakaraming bisita at tao na darating. Maliban pa doon sa mga balikbayan po, na maraming uuwi na aming mga kababayan from abroad na talagang itiniming po nila na nandito sila. And also, they wanted to be part and be a witness to this historical coronation on its 100 years ng canonical coronation. And by the way, maraming nagkakamali, ilang taon 100 years lang pala si Our Lady of Manaoag. Hindi po, 400 years na. Our municipality was founded in 1600, At doon din po umpisa ng Our Lady of Manaoag. Pero ito po yung kasaysayang coronation lang na inire-enact ulit this 2026 on its 100 years canonical coronation. Well, actually, bago sa canonical, ito lang yung mga regular Sundays, mga weekends namin na punuhan. Remarkably, napansin po namin na talagang medyo may pagkonte ng konti, nabawasan po yung volume ng trapiko. Siguro nag-carpooling na yung iba, o baka yung iba nag-bus na lang. Maraming tao sa loob, pero kapansin-pansin po yung mga sasakyan, medyo kumonte, pati yung nagpapabless. Ibig sabihin talagang ramdam na po ng Pilipino itong krisis na hinaharap po natin. At sabi nga, parating tinatanong po sa akin yan, pag may nagtanong kung may epekto sa Centennial, sa tingin ko meron po, pero it will not be a big factor dahil yung kapalit po nito yung faith at pananampalataya ng mga believers ng Our Lady of Manaoag na talagang tutungo at talagang gustong maging nandito sa araw na yan. So we'll be expecting more or less the same volume of people. At kami po nagpapasalamat na rin, Ma'am Oliver, dahil
sinamahan po kami sa isang meeting namin last week, no less ang ating Provincial Director, Colonel Abel Merculio, at ang buong pwersa ng kapulisan at ng ating Philippine Army para po sa aspekto ng security. So nagkaroon na po ng mga presentations, initial planning ng parking, at salamat din po sa ating butihing governor dahil pinadala na po niya yung kanilang mga equipments, heavy equipments para po ihanda po itong mga napili natin na mga alternative parking area. No? Meron kaming nakita dyan sa likuran ng Central School, 4-hectare property na being developed by the province through Governor Monmon Gico. At ngayon po pinaflatan na po lahat ng mga areas na pwedeng paglagakan at in-estimate namin. Halos 1,000 ang pakakasya namin doon. No? So yan ang pinakamalapit siguro at pinakamagandang parking dahil talagang walking distance lang papunta po sa Basilica.